Ngayon, narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw Pilipinas at sa mga Pilipinong naaabot ng online streaming at shortwave broadcast ng Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano. Ngayon pong araw amin pong iatid sa inyo ang mga may init na balita sa bansa. Gayon na rin ang mga balita sa probinsya, pagnenegosyo at sports. Kapalob din po sa ating programa maya-maya ang panayam kay League of Provinces of the Philippines o LPP President Governor Reynaldo Tamayo Jr. hinggil po sa kanyang reaksyon sa naging ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Gaya po ng aking nabanggit sa pamamagitan po ng pakikipagtulungan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa United States Agency for Global Media o USAGM, napakikinggan po ang ating programa sa shortwave sa pamamagitan po ng ating mga shortwave frequency na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po riyan, kami inyo rin pong napakikinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver App, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa aming official YouTube channel. Mga kababayan, simulan na nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Ngayon po ay nasa linya ng ating komunikasyon ang kasalukuyang Pangulo po ng League of Provinces of the Philippines o LPP, walang iba kundi si South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. Gov. Tamayo, si Win Peñano po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Pagaman na at sa ating mga tagapakinig, tagapanood, isang napakagandang umaga sa ating lahat. Opo. Gov, napatawag po kami kasi gusto namin pong mahingi ang inyong reaction po patungkol po sa naging ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ano po yung reaction niyo po sa mga inuulat po ni Pangulo kahapon po? Una, napakaganda talaga ng inulat ng ating mahal na Pangulo. Sabi ko nga, talagang galing sa puso. Alam mo naman, pag galing sa puso, talagang totoo yung lahat ng kanyang mga sinasabi. Mm-hmm. Sa kanyang pag-uulat, talagang inilahad niya yung mga ginagawa niya araw-araw na hindi naman visible sa mata ng karamihan. Pero doon talagang sinabi niya, ito yung ginawa natin, ito yung mga performance natin, at ito pa yung mga dapat natin gawin. Pero ang isa nakakataba ng puso talaga bilang LPP President, yung sinabi niya na yung tiwala niya sa lokal na pamahalaan ay talagang buo at andyan. Dahil alam niya na naging katuwang niya ang lokal na pamahalaan, ibig sabihin yung mga local government units, talagang katuwang niya sa delivery ng services na meron ng national government. At sabi niya nga, ito yung una ito sa mga iba't ibang sa mga nakaraang administrasyon na talagang nagbigay ng more or less 80 billion na direktang binaba sa local government gamit ang local government support fund. So napakaganda talaga at yung mga pangako natin mga Pangulo, ng ating Pangulo, alam naman talaga natin na may di-deliver ito. At alam naman natin na talagang hindi mahirap gawin para sa ating mahal na Pangulo. Opo. Gov, i-connect ko na rin po itong pangalawang tanong natin since nababanggit nyo po yung tulong na ibinibigay ng pamahalaang nasyonal sa ating mga local government. Sa inyo pong perspektiba bilang LPP President tsaka gobernador na rin po ng South Cotabato, paano nyo po mailalarawan yung naging tulong at pag-agapay po ng pamahalaang nasyonal po sa mga probinsya, maski po sa mga bayan-bayan hanggang po sa mga barangay? Para sa kaalaman kasi ng lahat, ang lokal na pamahalaan ay meron tayong tax allotment that is only 40% ng total tax na koleksyon ng national government. Yung 40% niyan ay inahati sa apat na lokal na gobyerno.
yung barangay ang 10%, ang 10% dinati ng mga munisipyo, ang 10% dinati ng syudad, at ang 10% naman ay inati ng mga probinsya. At yung 60% ay nasa national government na disposal. Ang ginawa ng ating mahal na Pangulo ngayon ay talagang binigyan ng equal na porsyento na ibinaba mismo sa lahat ng lokal na gobyerno regardless of political colors. Yun nga, binabaan ng lahat ng mga barangay, kinuna ng tag-5 scholars every barangay, dinuludan rin sila ng 200 million, 200,000, at ang mga munisipyo, binabaan din ng tag 10 million. Hindi lang yan. Yung mga syudad natin, binabaan din ng mas malaki-laki. At siyempre, yung provincial government, sa akin nga, umabot ng 244 million ibinaba. At sa susunod na taon, ito ay tinignan muna kung talaga napaganda ng implementasyon at kung maganda yung implementasyon, ito ay dadagdagan ito sa susunod na taon. Ano yung nagiging epekto nito? Ang kaganda ng epekto nito ay talagang lumaki yung volume ng pera na umikot sa mga locality na talagang nagkaroon ng equal opportunity na mabigyan ng patas at pantay na volume ng pera na i-add up doon sa volume na umiikot na sa aming mga local government units. Ibig sabihin, kasama na ito yung mga indirect economic activities na makakabenepisyo naman yung aming mga kababayan. Sa tingin ko ay malaking kaginawaan ito, lalong-lalo na sa South Cotabato. Alam mo naman sa South Cotabato, kami ang isa sa may pinakamataas na GDP. Umabot ng malapit 7% ang GDP meron ng South Cotabato. At ito'y madadagdagan dahil nga sa volume ng pera ang binababa ngayon ng national government doon sa aming probinsya. Opo. Gov, ano-ano pong mga programa naman po tsaka serbisyo yung nais ninyo pong matugunan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sa tingin nyo po ay maaari naman niya pong ibida sa huli niya pong SONA sa susunod na taon? Sa totoo lang, sinabi niya nila, lahat ng aspeto ng development na dapat tutukan ng national government. Talaga sinabi niya na andun na yung health system na sinasabi niya, yung education, yung employment, yung hindi lang economic ang tinitinan niya, kundi tinitinan niya rin yung economic, tinitinan niya rin yung mga taxes na dapat i-waive na dahil dito tayo mag-i-increase. So talagang pinag-aralan niya. Infrastructure, yung mga delayed, talagang hinabol niya at tinitiyak niya na talagang maidideliver pa yung mga infrastructure na makakaangat ng buhay ng ating mamamayan sa agrikultura. Tinasya rin at nagalaw niya rin yung mga CARP beneficiaries. Talagang lahat natin ng aspeto ng development sinabi natin mahal na Pangulo. Ang tanging hiling lamang namin sa susunod na SONA ay dapat yung sinabi niya ay mas lalo pang mapaganda at mas lalo pa mainans ito para sa susunod na mga taon. Opo. Gov, siguro hingi na lang po ako ng mensahe sa inyo. Baka may gusto po kayong ibigay na mensahe kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Gayun na rin po, ipabatid din po yung mga mensahe rin po ng inyong mga constituent dyan sa may South Cotabato. Sige po, Gov, nasa inyo po yung pagkakataon. Una, ako'y lubos nagpapasalamat sa ating mahal na Pangulo. Mahal na Pangulo, maraming salamat talaga. Alam ko't nasa puso mo at nasa damdamin mo yung pagmamahal talaga sa taong bayan. Kami naman sa local government, makakaasa ka na yung pakikiisa namin at pag-aalay namin sa direksyon mo sa national government ay talagang andyan at sa isa mo kami sa development ng ating bansa. Maraming salamat. Opo. Maraming salamat po, Governor Tamayo, sa napahiram niyo pong oras sa amin ngayong araw. Well, maraming salamat. Magandang umaga. Opo. At yan po ang ating naging panayam kay League of Provinces of the Philippines o LPP President, si South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala sa pagpapatuloy ng ating balitaan, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak sa mga Pilipino ang paggulong ng hustisya para sa mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Ginawa ng Pangulo ang pagtitiyak sa unang bahagi ng kanyang State of the Nation Address o SONA nitong Lunes. Para sa kabuang detalye, nagbabalita si Alvin Baltazar. Siniguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makakaasa ang mamamayan na gugulong ang hustisya kontra sa mga sangkot sa maanumalyang flood control
Ang pagtiyak ay ginawa ng punong ekutibo sa harap ng malapit ng paghahain ng patong-patong na kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa Pangulo, masakit ang gagawing hakbang. Ngunit kailangan niyang gawin kung ano ang tama, kasabay ng pahayag na hindi siya Pangulo ng kanyang pamilya at ng sino mang kaibigan. Pagbibigay din ng Chief Executive, siya ay Pangulo ng Pilipinas at ang kanyang tungkulin ay nasa kanyang mga kapwa Pilipino. Pagbibigay din ng Pangulo, nagsimula na ang reforma sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako Pangulo ng aking pamilya. Hindi ako Pangulo ng aking kaibigan. Kung ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Kaugnay pa rin sa SONA, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nanawagan sa Kongreso na palawigin ang coverage ng tax exemption. Tugon ito ng Pangulo sa panawagang matulungan din ang mga nasa middle class buhat sa epekto ng kaguluhan sa gitnang silangan. Para sa kabuang ulat, narito si Raquel Bayan. Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso na palawigin ang coverage ng tax exemption at ipabilang ang mga manggagawang kumikita ng 350,000 pesos kada taon. Ang hakbang na ito ayon sa Pangulo ay dahil kabilang rin ang middle class sa mga nabibigatan sa epekto ng Middle East crisis. Sabi ng Pangulo, upang maipagpatuloy ang progreso para sa middle class sa gitna ng epekto ng krisis, isusulong ng pamahalaan ng tax relief measures na magsusulong ng paglago at pagpapataas ng kita ng mga Pilipino. Sabi ng Pangulo, sa ganitong paraan, mas mapakikinabangan ng middle class ang kanilang pinaghirapang kita. Kaugnay nito, nanawagan rin si Pangulong Marcos sa Kongreso na maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa sa binabayarang buwis. Partikular dito, ang hindi na pagpapataw ng minimum corporate income tax sa mga maliliit na negosyo at ang pagbibigay ng amnestiya sa mga hindi nabayarang buwis. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayarang buwis tulad ng income tax, estate at donors tax at value-added tax. Kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, mahigit 60 bilyong piso ang inilaang pondo ng pamahalaan hanggang sa katapusan ng taon upang tulungan ang iba't ibang sektor mula sa epekto ng kaguluhan sa gitnang silangan. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., suporta ito sa Uplift Assistance Program upang matiyak ang mabilis at malawak na pagtulong sa transport workers, mga magsasaka at mangingisda, commuters at iba pa. Hanggang kailangan, asahan ninyo na hindi titigil ang pagsuporta ng pamahalaan. Naglaan tayo ng mahigit 60 bilyong piso para dito hanggang sa katapusan ng taon. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy na tinututukan ng kanyang administrasyon ang kalagayan ng mga overseas Filipino worker na naiipit sa kaguluhan sa gitnang silangan. Ayon sa Pangulo, asahan na ang tulong ng pamahalaan sa mga OFW na nais nang umuwi sa Pilipinas. Patuloy ang ating ugnayan sa iba't ibang bansa at ang suporta natin sa mga OFW para sa kanilang kaligtasan. Lalo na at may mga kababayan tayong nasawi
o hanggang ngayon ay nawawala sa Middle East. Nakipag-usap din tayo sa Iran para sa kaligtasan ng ating libo-libong mga kababayang tripulante na nasa Strait of Hormuz. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na may sapat na reserba ng langis ang Pilipinas sa gitna ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan. Ayon sa Pangulo, bunga ito ng magandang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa 6 na bansa para makakuha ng alternatibong fuel supplies. Pinuri rin ni Pangulong Marcos ang kooperasyon ng mga kumpanya ng langis mula sa hindi biglaan na pagpapatupad ng taas presyo ng mga produktong petrolyo. Sa kabila ng pagsara ng Strait of Hormuz, nagawa natin makabili at makapag-angkat mula sa ibang pagkukunang bansa tulad ng Japan, South Korea, Oman, India, maging sa Russia, pati na sa China. Dahil sa mga ito, natiyak natin na sapat ang supply ng bansa na tatagal hanggang halos 2 buwan. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Ipinanawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang SONA na itigil na ang karahasan at magkaroon ng kapayapaan sa mga lugar na may alitan. Ginawa ng Pangulo ang panawagan sa kasagsagan din ng pagiging chair ng Pilipinas sa ASEAN. Apela ni Pangulong Marcos sa lahat ng partido, piliin ang pakikipag-usap at kapayapaan kaysa labanan dahil nakasisira lamang ang gulo. Tinawag din ni Pangulong Marcos ang ASEAN bilang safe harbor kung saan ang Pilipinas ay may malapit na ugnayan sa ibang bansa. We in ASEAN, joined by the entirety of Filipinos who by nature are peace-loving, re-echo our unified appeal for an end to violent conflict. We appeal to all parties for a heightened sense of community, to a return to the table, armed only with a genuine desire for peace and for normalcy. True diplomacy builds, violent conflict only destroys. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, palalawakin pa ng pamahalaan ang Preventive Healthcare Program sa susunod na taon. Sa SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ibinahagi nito na isasama ang blood test at mga gamot upang agad na matukoy at maagapan ang sakit sa bato, atay, thyroid, gayon din ang hepatitis B. Dadagdagan din ang accredited yakap clinics at palalawakin ng PhilHealth ang mga sakit at serbisyong sakop nito. Para mapaganda pa ang suporta natin sa mga batang may developmental disabilities, dodoblehin natin ang PhilHealth package para sa pagpapatingin sa therapy. Dadamihan din natin mula sa 70 hanggang 150 ang bilang ng therapy session na sakop ng PhilHealth. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Makikipagtulungan ang pamahalaan sa pribadong sektor upang matugunan ang kakulangan ng mga silid-aralan sa bansa. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sa ilalim ng Public-Private Partnerships o PPP, magtatayo ang pribadong sektor ng inisyal na mahigit 16,000 silid-aralan sa Luzon na susundan ng karagdagang proyekto sa Visayas at Mindanao. Kasabay nito, tiniyak din ng Pangulo ang patuloy na suporta ng administrasyon sa mga guro. To dramatically increase the traditional annual production output of DepEd, we have activated force multipliers in addressing classroom storage, tapping the DPWH, PAGCOR, and the LGUs as additional production arms for the increase in our schoolrooms. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Ipinanawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang SONA ang mas malakas na proteksyon para sa mga menor de edad mula sa negatibong impluensya ng social media. Batid ng Pangulo na nakaapekto ito sa mental health at kapakanan ng mga kabataan. Ayon kay Pangulong Marcos, dapat maging responsibilidad ng buong komunidad ang pagprotekta sa mga kabataan. We have to do more to protect our children. We must all assume a community responsibility for our young people's protection. Kailangang mamulat ang buong lipunan at akuin ang responsibilidad. Pag-ibayuhin natin ang ating paggabay at pag-aruga sa ating mga kabataan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang SONA ang mahalagang papel ng Artificial Intelligence o AI sa kinabukasan ng Pilipinas. Dahil dito, kailangang yakapin at gamitin anya ng Pilipinas ang AI para makasabay at makipagkompetensya sa ibang bansa sa hinaharap. Ayon kay Pangulong Marcos, pinalalawak ng gobyerno ang mga inisyatiba kaugnay ng digital transformation para makasabay ang mga Pilipino sa nagbabagong digital landscape. In line with our digital transformation drive, our DICT continues to train our tech-savvy citizenry in high-impact tech skills to help them stay competitive in this ever-evolving field. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Ibinida ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang SONA ang 23 free trade agreements ng Pilipinas. Kabilang dito ang mga umiiral na kasunduan o kasalukuyang nasa negosasyon. Inilarawan ito ni Pangulong Marcos bilang pinakamalaking trade network ng bansa. Anya, naghahanda rin ang Pilipinas para tapusin ang Comprehensive Economic Partnership Agreement kasama ang United Arab Emirates habang patuloy rin ang negosasyon sa iba pang malalaking trading partners. Samantala, positibo si Pangulong Marcos na lalo pang lalago ang exports ng Pilipinas. Our exports have grown. They have continued to grow, reflecting high productivity and the increasing competitiveness of our products and services in the international trade market. It now behooves us to reinforce our strength, enhance our comparative advantage, and diversify our portfolio. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Handa na ang Commission on Elections o COMELEC sa kauna-unahang BARM Parliamentary Election sa Setyembre 14. Sa kanyang SONA, sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na naghahanda ang COMELEC, law enforcement, volunteers, deputized agencies at lahat ng stakeholders upang matiyak ang ligtas, maayos at patas na halalan. May these inspiring developments strengthen our collective belief in the unity and indivisibility of the Filipino nation amidst our individual diversity. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Hindi isusuko ng Pilipinas ang 2016 Arbitral Award na kumikilala sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., gagawin ng pamahalaan ng lahat ng legal at mapayapang pamamaraan upang ipagtanggol ang nakamit na Arbitral Award ng bansa noong 2016. Asahan din anyang hindi uurong ang Pilipinas sa harap ng mga pang-aapi, pananakot o panggigipit. This is not a claim that we advance alone, nor is it one that we will abandon. Your government will do all that is necessary to continue upholding this award, utilizing every peaceful and legal means available to the Republic against any attempt, foreign or domestic, to undermine this achievement. Sa mga pang-aalipusta, hindi tayo matitinag. Sa manlulupig, hindi tayo pasisiil. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Bigyang daan po muna natin ang kilos gampaning pampanguluhan hinggil po dyan po sa bawat bayan makikinabang activity sa may Davao de Oro. Narito po ang talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. To the President, Secretary Anton Lagdameo, please magsiupo muna tayo. At alright, maraming salamat to Secretary Anton Lagdameo sa iyong pagpakilala. Maayang adlaw kaninyong tanan. And maraming salamat sa napakainit na salubong na ibinigay ninyo sa akin. At ako naman ay kami po ay nandito upang ang una namin pinuntahan ang inyong ospital para tignan na kung ano yung mga naging earthquake damage, ano na yung mga kailangan pang gawin, at natignan din natin yung dapat na ma-inaugurate na mga 2 weeks ago, yung wing na bagong gawa. At dahil malaman po ninyo na sa administrasyong ito, napakahalaga para sa amin na maganda ang pag-alaga sa mga nagkakasakit sa ating mga kababayan. At hindi lamang sa mga nagkakasakit, inuunahan po natin ngayon. Hindi na natin inaantay na magkasakit. Tinitiyak natin na ang halimbawa, yung mga bata, kumpleto ang bakuna at nakakapagbigay tayo ng konsultasyon. At hindi na namin inaantay na maging grabe pa ang karamdaman ng ating mga kababayan bago tulungan. At sa umpisang-umpisa pa lang ay ginagawa namin ang lahat para magandang kinakain, magandang nutrition, maganda ang pag-alaga at pag-testing para habang maaga ay mas mabuti. Ang kasabihan nga yan sa English, an ounce of prevention is better than a pound of cure. Kaya mas maganda pag inuunahan natin. Kaya po, healthcare po ay napakalaking prioridad sa administrasyong ito. Ito naman po, aming ibang programa, itong nasama sa bawat bayan ay makikinabang, ay pwede na rin sabihin, pwede na rin natin tawagin, bawat barangay ang makikinabang. Dahil alam nyo po, ako po ay naging governor ng Ilocos Norte ng 9 na taon. 3 rin akong nagtermino doon. Kaya nakita ko ang halaga ng local government at kung ano ang kayang gawin ng ating mga local government mula sa gobernador hanggang sa mayor, hanggang sa barangay official. At lagi ko nga sinasabi, kung hindi magtrabaho ng mabuti, kung hindi tumutulong sa national government, ang mga local government, kahit gaano kaganda ang aming mga serbisyo na binibigay, kahit gaano kaganda ang mga benepisyo na dinadala ng national government, pag hindi magandang naging ugnayan sa local government at saka sa national government, ay hindi rin mararamdaman ng tao yung mga serbisyong yan, yung mga benepisyong yan. Kaya mula sa umpisa,
ay sabi ko, ipalapitin natin ang local government at saka national government. At maraming maitutulong sa lahat ng mga gagawin natin sa national government. Kaya dapat ang pananaw namin, ang local government partner talaga. Kailangan partner ng national government. At halimbawa, dito pagka nagkaroon ng sakuna, ayan, kagaya nung dumaan na lindol, pagka aasahan lang natin, ang first responder talaga kapag may sakuna, pag may bagyo, pag may lindol, kung may anuman, pagka may baha, ang first responder, ang una talagang pumupunta riyan ay ang mga local government officials at saka mga NGO at mga lokal. Kaya kailangan, ang sabi ko, imbis na basta't sasabihin tayo gagawa lahat, sabihin tulungan natin ang local government para magkasabay-sabay yung ating mga ginagawa. Dahil kapag inantay nyo pa sa Maynila ang desisyon kung saan dadalhin yung mga gamit, kung saan dadalhin yung relief goods, baka matagalan pa. Pagka may ganyan, pagka mayroong disaster, ay dapat talaga mabilis ang galaw natin, mabilis ang pag-respond natin. Kaya yan po ay isang halimbawa kung saan natin ginagawa ngayon ay inuunahan natin, nagtutulungan kami ng local government, lahat ng mga gamit, dinadala na namin, inuunahan na nga natin, pati bagyo, pati lindol, kahit na anong klaseng sakuna. Kaya ito po ang aming tema, ito po ang aming laging ginagawa, ang aking pinipilit na dapat ang local government at saka national government ay talagang magandang coordination, maganda ang trabaho nila, maganda na sabay-sabay. Kaya ito po ay kaya nagkabunga po nitong programa na ito na bawat bayan ay makikinabang. Ano bang ibig sabihin nito? Dalawa po ang kasama dyan sa programa. Meron po dyan isa pa yung tawag na LGSF Fund. Galing po sa national government. Meron din po kaming binibigay na pondo para sa mga local government, sa mga governor, sa mga mayor, para sa kanilang pangangailangan. At para makatulong sa ating mga kababayan na hindi nakakatiyak sa kanilang pagkain ay nakakapagbigay tayo doon sa mga nangangailangan ng bigas. Yun po yung sa LGSF. Ito po, kung saan tayo ngayon dito ay ang tinatawag na Social Civic Development Fund, Projects Fund. Ito po ay para naman sa ating mga barangay. At ang sistema po na ginagawa natin dito, lahat ng barangay sa buong Pilipinas ay binibigyan natin ng 200,000 piso. Bawat barangay. Buong Pilipinas to, hindi lang po dito sa inyo. Kundi, ang hiningi lang natin sa ating mga barangay official ay yung 100,000 ay mabigay sa mga scholarship. Kaya ang plano po ay ganito. 200,000 ibibigay natin sa barangay official, yung 100,000 doon gagamitin para sa scholarship. Bawat barangay mamimili ng 5 na scholar para matulungan naman na makapagtapos. Ang sabi lang namin sa mga barangay official, siguro ang pinakamaganda, mamili kayo yung mga malapit nang magtapos, pero baka hindi makapagtapos dahil kulang sa pambayad, kulang kailangan magtrabaho, kung ano man ang dahilan. Ngunit, ang mangyayari dyan, bawat barangay, 5 ang scholar, tawag po natin dyan ay presidential scholar dahil itong pondo na ito ay galing sa Office of the President. Kaya presidential scholar, tigli-5 presidential scholar ngayon ang kada barangay. At bawat isa makakatanggap ng 20,000 piso para sa kanilang pangangailangan para naman makapagtapos sila. Ito po ay napakahalaga. Ito, nakikita ko, meron dito yung mga ibang scholar ay nakarating dito. At ang lagi kong sinasabi sa ating mga presidential scholar, sana mapakinabangan ninyo na mabuti itong pondong ito. Dahil napakahalaga yan para makapagtapos kayo.
Ang mahalaga ay makapagtapos kayo dahil kapag maganda ang inyong pinag-aralan, kapag maganda ang naging training ninyo, ay malaking bagay ito para makatulong sa inyong sarili, pagandahin ang buhay ninyo, pagandahin ang buhay ng inyong mga pamilya, pagandahin ang komunidad ninyo. At sa ganung paraan, para pagandahin ang buong Pilipinas. Dahil iba po ang nakapag-aral. Marami pong kayang gawin, marami pong kaalaman. At lagi kong pinapaalala sa ating mga presidential scholar, ang matutunan ninyo, ang kaalaman na makukuha ninyo sa pag-aaral ay kayamanan yan na hindi na mamawala sa inyo yan. Hindi kayang agawin yan, hindi kayang nakawin yan, hindi yan nalulusaw habang buhay ninyo nasa sa inyo na yan. At araw-araw sa buhay ninyo, pagkatapos ninyo sa eskwela, araw-araw ninyo magagamit yung kaalaman na yan. At yun na nga, at para naman, mas madaming opportunity, mas maraming oportunidad para sumikat at para maging maganda ang buhay ninyo. At alam niyo po, ang katotohanan yan ay kailangan, darating ang panahon. Siyempre, yung mga kabataan, akala nila matagal pa yan, pero darating na, malapit na yan, darating ang araw na kayo na ang namumuno. Hindi lamang sa gobyerno, kundi sa mga negosyo, kundi sa mga kung ano-anong mga ginagawa. Dahil po, katotohanan, sabi nga nila, wala naman daw forever. Siguro kaming mga nakaupo ngayon, hindi naman kami forever na nandito. Darating ang panahon na kayo na ang mga leader ng Pilipinas. Kaya't kailangan handa kayo, may kaalaman kayo, meron kayong karanasan, at kayo ay alam ninyong gagawin para makatulong sa ating mga kababayan, para makatulong sa inyong mga sarili, at para pagandahin ang ating minamahal na Pilipinas. Yan po ang halaga ng pag-aaral, ang halaga ng pagtatapos kahit para meron naman kayo na meron kayong stock knowledge para kahit na anong papasukan ninyo ay patuloy ang paggamit ninyo dito sa mga bagong kaalaman na nakuha ninyo sa mga eskwela. Yun naman po, 200,000 po, 100,000 bawat barangay bibigay natin sa mga presidential scholar. Yun naman natira na 100,000 na nasa barangay chairman, hindi na po namin sinasabi sa mga barangay official kung saan nila gagamitin yan. Dahil, eto nga, naging karanasan ko bilang gobernador. Wala nang mas alam ang sitwasyon ng isang barangay kung hindi ang mga barangay official. Kahit na sinong eksperto na magsasabi, hindi, alam ko yan. Hindi mo masasabi na mas alam nila ang sitwasyon sa barangay na yan, kundi tanong mo sa mga barangay official. Kaya yung 100,000, nasa sa inyo na yan. Saan nyo gagamitin? Marami na rin po kaming napuntahan. Iba-iba po ang paggamit doon sa 100,000. Yung ibang barangay bumili bigas para makadagdag doon sa rice giving natin na ginagawa sa LGSF. Na bigas binili. Yung iba bumili ng motorsiklo. Yung iba bumili ng mga monoblock, bumili ng computer, bumili ng parang gamit para sa agrikultura. Yan po. Kaya hindi na namin inuutos, hindi na namin sinasabi, etong dapat ninyong gawin. At palagay ko, nakakasiguro naman ako, alam naman ng mga barangay official natin kung saan gagamitin yung pera na yan. At sinasabi ko sa mga chairman, sa mga official ng barangay, kung maging maganda ang resulta nitong programa na sinimula natin ngayon, basta't maging maganda ang resulta nito, ay patitiyakin natin, palalakihin pa natin yung pondong yan. Ayan. Hihingian ngayon natin ang ating mga congressman. Pagdating ng budget, pupuntahan natin yung mga congressman, sasabihin ko, magandang programa ito, dagdagan ninyo ng pondo.
Pero basta't naman, nakakarating sa tao, yan lang naman ang mahalaga. Yan naman ang mahalaga. Basta't makarating sa tao ang mga serbisyo, mga benepisyo na dinadala ng national government. Kaya napaka-importante po na ang development ng Pilipinas ay hindi lamang sa taas, hindi lamang sa matataas na opisyal, hindi lang sa Maynila, kung hindi sa bawat barangay sa buong Pilipinas. Ang bilang ng barangay sa Pilipinas siguro mga 42,000 plus ang bilang ng barangay. Nakapagtapos na tayo, nakapagbigay na tayo ng ganitong pondo, yung 200,000 sa bawat barangay, nakapagbigay na tayo sa halos 37,000 at 37,000 na barangay ay nabigyan na. Tatapusin po natin hanggat mabigyan natin lahat ng barangay. Dito naman ngayon, ang barangay na binibigyan natin ng 200,000 ay 565 barangays, Davao de Oro, Davao del Norte, and Davao Occidental. Kaya ipagpatuloy po natin itong programang ito, ang ating mga scholar, gamitin ninyo na mabuti itong pondong ito, take advantage, pagsamantalaan ninyo na meron tayong pondo na maibigay, at mag-aral kayo na mabuti, trabahuin ninyo na mabuti ang inyong eskwela, at siguro naman, sana sa darating na yung susunod na natin pagkikita, ay may hawak na kayong mga diploma. Yan po ang pangarap natin. Yan po ay para kaya natin ginagawa po ito. Maraming salamat po. Good luck po sa inyo lahat. At dadagdag ko pa po, bago po ako magtapos, alam nyo po, ang pamahalaan, ang inyong pamahalaan, ay hindi lang nag-uutos sa inyo na ito yung gagawin ninyo, ganyan ang gagawin ninyo. Yung mga opisyal, yung mga kababayan natin. Kami po ay kasama po dyan, kami nakikinig po. Kaya kung meron kayong mga hinain, meron kayong mga inaalala, meron kayong nakitang maganda na sa palagay ninyo ay dapat gawin, sabihin niyo po kami. Sabihan ninyo ang inyong mga local official, sabihin ninyo yung mga opisyal sa mga ahensya ng gobyerno, kung national man o kung local man, at kung kaya namin gawin. Kung ito ba, ay kung ano pa ang sasabihin ninyo sa amin, kung ito ba ay makakatulong ng mabuti sa ating mga kababayan, hanggat kaya po ng ating pamahalaan, gagawin po natin para tiyakin na lahat ng pangangailangan ninyo o karamihan ng pangangailangan ninyo ay maibibigay natin sa inyo. Asahan po ninyo, ang pamahalaan ninyo ay nandito, hindi kayo nakakalimutan kahit kayo'y nasa malayong lugar. Ay nandito po kami, ginagawa po namin ang lahat, nag-iisip ko na ginagawa din namin lahat ng kaya namin at alam namin gawin para tulungan at pagandahin at magdala ng kahit kaunting ginhawa sa inyong mga buhay. Kaya asahan po ninyo na ang pamahalaan ninyo ay laging nandito para mag-alaga, mag-alalay at tumulong sa inyong lahat. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Narinig niyo po ang naging talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula po sa bawat bayan makikinabang activity po dyan sa may Davao de Oro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, seryoso at committed si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa sinabi nitong pagpapanagot sa lahat ng sangkot sa korupsyon at anomalya. Ito ang naging pahayag ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng mga alegasyon ng selective justice sa administrasyon. Ani Castro, kung wala namang kasalanan ay bakit matatakot ang mga inaakusahan? Pagtitiyak pa nito na paiirali ng pamahalaan ang due process sa lahat ng inaakusahan. Maraming masyado agad judgmental. Kasi even before, sinabi naman ng Pangulo na wala po siyang kikilalaning kulay, walang kaalyado, walang kamag-anak, kung saan lang po dadali ng ebidensya. At ito naman po ay nasa kamay na rin po ng Office of the Ombudsman. Kung ano po makikita nila mga ebidensya, ay igagalang po natin. At muli, ang Pangulo po ay kung kinakailangan managot ng iba na
masasabing sangkot, kailangan po managot. Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, iginiit ni House Majority Leader Sandro Marcos na dapat nang ipaubaya sa Office of the Ombudsman at iba pang kaukulang ahensya ng ang investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay Representative Marcos, hindi dapat magsagawa ng sariling investigasyon ng House of Representatives dahil kabilang sa mga inaakusahan ang ilan sa mga miyembro nito. Anya, maihahalin tulad dito sa pag-check ng isang estudyante sa sarili nitong papel sa pagsusulit. Binigyang diin din niya na anumang maging resulta ng investigasyon ng Kamara ay maaring questionin ng publiko dahil sa posibleng conflict of interest. The institution should not investigate an issue wherein its own members are part of the accused. That's like asking a student to grade your own paper in an exam. Diba? Kahit anong magiging resulta ng pag-iimbestiga, kung i-resume sa lower house, ang sasabihin ng tao, sangkot naman yung tao dyan. Wala kaming tiwala sa report. So let's leave the ombudsman and the necessary bodies to do that to do that themselves. Ang pahayag ni House Majority Leader Sandro Marcos. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Paninindigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang papanagutin ang mga sangkot sa flood control anomaly, klaro ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon. Para sa kabuang ulat, narito si Mary Ann Bastasa. Tumatak kay DPWH Secretary Vince Dizon ang bungad ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sumentro sa usapin ng flood control scandal. Partikular ito sa pahayag ng Pangulo na malapit nang magsampa ng mga kaso ang Office of the Ombudsman laban kay dating House Speaker Martin Romualdez na kanyang pinsan. Ayon kay DPWH Secretary Dizon, nagpapatunay lang ito ng malinaw na paninindigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na papanagutin ang lahat ng sangkot sa anomalya. Anya, ipinakita ng Pangulo na inuuna nito ang interes ng bayan at hindi ang kanyang personal na relasyon. Dagdag pa nito, hindi natitigil rito ang ginagawang hakbang ng gobyerno na tuloy-tuloy na pagpapanagot at paghahain ng kaso sa ombudsman. Sa panig naman ng DPWH, tuloy-tuloy rin anya ang kanilang mga reforma at hindi titigil ang pamahalaan sa paglilinis ng ahensya. Gagawin natin lahat para masigurado na hindi na tumaulit. At kung merong mang dyan na may balak pa o may ginagawa pa, pasensyahan tayo. Dahil kung ano nangyari sa mga nakakulong ngayon, ganun din ang mangyayari sa kanila. Mula sa DPWH para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At yan po ang mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala, papasadahan naman natin ang mga ulat sa probinsya sa pamamagitan ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Una sa ating balitang probinsya, gatas ng kalabaw mula sa bayan ng Dingras sa Ilocos Norte posibleng maibenta sa isang luxury buffet sa isang mall sa Lawag. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Rani Dorilag mula Radyo Pilipinas Lawag. Mapapigsa ti panakailako dagiti produkto agatas iti Barangay San Marcelino iti ili ti Dingras Ilocos Norte babaen ti panangitandudo ti SMC ti Lawag. Dediket kalpasan nga imawat dagiti manalon ang miyembro iti Kasaka SLP Association iti 25 anwang manipod iti Philippine Carabao Center ken iti panakitinulong ti Department of Social Welfare and Development. Sigon kini Assistant Mall Manager Gian Carlo Kiawit dahiti di maysa nakita da nga oportunidad para kadagiti manalon tapno nan anaya matulungan ken magbigbig ti produkto da nga
gatas itinuang. Ipadas na akataripnong ti management ti Vikings Luxury Buffet tapno mayamamo ti gatas tinuang itinasong barangay. Babaen iti panagtinulong ti pribado a sektor ken dagiti ahensya ti gobyerno ket naan-anay nga agnumar dagiti kakailyan ang makailako iti produktuda iti nalawlawang nga merkado at ito'y met ket nayataday iti direktiba ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Mula dito sa Radyo Pilipinas Lawag, ito si Rani Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Rani. Samantala, balita naman sa La Union. Natatanging mga lokal na pamahalaan sa La Union pinarangalan sa kauna-unahang Red Seal Awards. Para sa detalye, narito si Albert Kawile ng Radyo Pilipinas Go. Pinadayawan ti gobyerno provincial ti La Union dagiti isang sangayan a unit ti gobyerno lokal iti kaunan a resilience in emergency and disaster sustainable and ecologically adaptive LGUs uno Red Seal Awards. Panggap ti programa bigbigan dagiti lokal a gobyerno anang ipakita iti kinasayaat iti panangkisay ken panang tarawidwid iti piggad iti titigra ken mangpataod kadagiti natalged nakasagana ken nanandor a komunidad. Ti City Disaster Risk Reduction and Management Office ti Ciudad ti San Fernando ti nainaganan a gold awardee nga imawat iti maysa milyon na pesos nga insentibo para kadagiti proyekto ken alikamen amang papigsa ti panagsagana iti didigra ken panangsungbat iti emerhensiya. Kabayatan na nabigbigmed ti LDRRMO ti Nagilian La Union kas silver awardee a nakaawat iti 750,000 pesos idinto at ti MDRRMO ti Baknotan ket nabigbig kas bronze awardee a nakaawat iti 500,000 pesos. Kas pasat ti top 5 LGUs nakagunod med ti ili ti Balawan iti Basic Water Rescue Training Package. Idinto at ti ili ti Burgos ket nangabak iti High Angle Search and Rescue Training Package. Tapno dadapay ang mapatibker ti kabailan dagiti LGU iti disaster response. Sigon kini Miss Julian Hiponasias, Officer in Charge ti CDRRMO ti San Fernando City, ti panakagunod ti Gold Award ket resulta ti nagtipon panagreget ti gobyerno ti syudad, barangay ken ti komunidad. Kinunana adakkel tulong tinawat da nga insentibo tapno dadapay ang mapapigsa ti disaster preparedness ken emergency response programs ti syudad. Babaen ti Red Seal Awards panggap ti gobyerno provincial aparigtaan dagiti lokal a gobyerno nga agtultuloy a papigsaan ti disaster governance ken resiliency tapno makabangon kadagiti nataltalged adada nakasagana ken adada makaandor a komunidad iti La Union. Manipod RP Ago, Albert Kawile para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Albert mula La Union. Akyat naman tayo sa Baguio. Pagpapatibay sa karapatan ng persons with disabilities, sentro ng obserbasyon ng National Disability Rights Week 2026. Si Jong Monar ng Radyo Pilipinas Baguio sa detalye. Naangay iti culmination iti National Disability Rights Week 2026 sa Baguio Convention and Cultural Center. Iti pinangidaulo iti Persons with Disability Affairs Office iti Siyudad ti Baguio. Babaen iti panakikaisa iti Sangguniang Kabataan Federation of Baguio kan KT Fashion Design and Services. Dagiti kang runan nga paset iti selebrasyon ket iti service caravan ngayon sagana dagiti naduma-duma nga ahensya iti gobyerno. Naidaya iti naduma-duma serbisyo para kadagiti persons with disabilities. Sigun kani PDAW Head Dr. Samuel Aquino, kinunana anam naman da nga agrup 5 nga persons with disabilities iti maserbian dagiti naduma-duma nga ahensya iti gobyerno. Inayon na pa nga agtultuloy iti panagkaykaysa dagiti lokal ken nasyonal a gobyerno tapno maitag-ay dagiti karbingan ken dignidad dagiti persons with disabilities. May sapi kadagiti kangrunan nga paset iti programa ket iti Philippine Fashion Fest Mr. and Miss National Disability Rights Week 2026 anang iparang iti talento kabaylan ken kinatalged iti bagit dagiti persons with disabilities amang itan dudo iti panagpapada ken panakaiturong iti panagrespeto kadakwada. Panggep iti programa iti panakaitandudo iti inklusibo nga panakipaset ken panakapabileg kadagiti persons with disabilities. Babaen iti tema nga disability is not an inability wenno saan nga laped iti
panagduras iti may nga tao iti kada iti disabilidad. Manipod Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar ng inipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Jong mula Luzon, baba naman tayo sa Kabisayaan. Implementasyon ng Universal Health Care pinalalakas sa Eastern Samar. Para sa kabuang ulat, narito si Pen Pomida ng Radyo Pilipinas Borongan. Ginpapakusog han provincial government han Eastern Samar ang implementasyon han Universal Health Care o UHC o yun na health agenda han administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. para mas mapahirani ang dekalidad ngan komprehensibo nga serbisyo panlawas ha mga estihanon. Ha Provincial Universal Health Care Summit 2026 iginsumat ni Provincial Health Officer Dr. Marian Isiderio nga padayon ang pag-uswag han probinsya mga programa Department of Health lakip ang pagparig-on han healthcare provider networks, pagdamuhan PhilHealth konsulta ngan accredited health facilities ngan pagpahaluag han puro kalusugan program ha 310 nga barangay lakip ang 35 nga geographically isolated and disadvantaged areas. Tikang Enero tubtub Hunyo yan ang tuig, sobra 98,000 na nga residente ang nakakarawatin serbisyo tikang hapuro kalusugan teams. Ginkilala gihapon ang mga ayat sugad ng pneumonia, hypertension ngan diabetes, salit ginaghat ang mga lokal nga panguluhan ngan partner agencies nga magpadayon ha koordinasyon. Sumalakan Governor Ralph Vincent Ivardoni, importante ang UHC basi maipahirani ang dekalidad nga serbisyo panlawas, labi na mga komunidad nga hirayo ngan makuri maabot. Katuyuanan han summit nga mas mapakusog ang kolaborasyon basi masiguran inklusibo ngan sustainable nga serbisyo panlawas para hangatanan nga estihanon. Tikang Didia Syudad han Borongan, inihi Penelope Pumida para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Pen mula Samar, baling naman tayo sa Leyte. Kahandaan sa kalamidad, pinaigting ng Bureau of Fire Protection San Juan. Si Ria Mikate ng Radyo Pilipinas sugod sa detalye. Gipaligoon sa Bureau of Fire Protection kung BFP San Juan Fire Station ang kaandam batok sa kalamidad pinaagi sa series of fire drills o emergency preparedness activities isip kabahin sa pagsaulog sa National Disaster Resilience Month. Gipagaan ng unang fire drill sa St. Joseph College San Juan Campus din aktibong miapil ang mga tinunaan magtutudlo og kawani. Gitabangan usab sa BFP ang mga tungaan sa paghimo og school emergency response team concert aron mapalambo ang koordinasyon ug pagtubag panahon sa emerhensya. Nagpahigan usab og fire drill ang BFP alang sa mga empleyado sa panahon na Route Services Incorporated aron mapaligon ang ilang kahibalo sa fire response ustong evacuation o kaluwasan sa lugar sa trabaho. Matod sa BFP kabahin kini sa padayon nilang kampanya sa pagpalig-on sa disaster preparedness ug fire safety sa komunidad. Balita gikan sa Radyo Pilipinas sugod, kini si Ria Mikati para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Ria mula Leyte, tungo naman tayo sa Cebu. Philippine National Police at National Police Commission inihatid ang kanilang serbisyo caravan sa lugar na naapektuhan ng kalamidad sa Cebu City. Para sa detalye, nagbabalita si Angeli Valiente ng Radyo Pilipinas Cebu. Laing hugna sa serbisyo caravan ang gipahigayon sa Cebu City Police Office, National Police Commission ug partner agencies subay sa kasaulugan sa 31st Police Community Relations Month. Ang mga residente sa Barangay Bakayan maoy nahimong benepisyaryo sa serbisyong tinabangay Serbisyo Caravan 2.0 nga gipanguluhan sa CCPO Katambayayong ang uban pa nga mga ahensya sa gobyerno ug mga pribadong organisasyon. Klase-klase nga mga serbisyo ang gihatod ug napahimuslan sa mga residente. Mga serbisyo gikan
gikan sa SSS, PhilHealth, Pag-ibig, PSA, TESDA, BIR, PCG, DOLE ug ban pang ahensya ang gi-avail sa mga residente. Itanyag sab og libre nga legal consultation ngon man pagpahimo og affidavit ang mga taga Napolcom. Doon na sab libreng check-up gikan sa pribadong tambalanan nga misalmot sa maong caravan. Tumong sa maong kalihukan nga mapaduol nga tanan sa komunidad ang mga nagkadaiyang serbisyo sa gobyerno ug pagpagligod sab sa relasyon sa kapulisan ug sa publiko. Nasayran nga ang Barangay Bakayan, usa sa mga lugar sa Cebu nga hilabihang naapektuhan human sa pag-igo sa Bagyong Tino ni atong nakalabay nga tuig. Gikan dinhi sa RP Cebu, Angeli Valiente para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Angeli mula Kabisayaan, tawid naman tayo sa Mindanao. Mahigit 30 mangingisda ay tinalaga bilang bantay dagat. Plano para sa pangangalaga ng Mahalar Bay, binuo si Theza Aureliana Uwano ng Radyo Pilipinas Cagayan de Oro sa detalye. Mukabat sa 30 ka mga mangingisda gikan sa coastal barangay niining syudad ang malampuson nga mipailawom og giila isip volunteer fish wardens pinaagi sa barangay base bantay dagat training nga gipaygayon bag-uhay pa lamang diya sa Agusan Barangay Hall. Tumong sa maong training na mapanilipdan ang kadagatan, lakip na ang pagdumala sa pangisda subay sa Majalahar Bay pinaagi sa lecture series nga naglangkob sa coastal resource management, mga importanteng tahas isip bantay dagat, mga legal nga balaod nun, may tungod sa dagat ug pangisda ug uban pa. Bilungtad sa 3 ka adlaw ang maong pagbansay nga inabagan sa Agricultural Productivity Operations Office ug mga partner maritime ug fishery agencies. Diin human maong pagbansay na panday usab ang usa ka Bantay Dagat Operational Action Plan nga ipatuman gikan Agosto hangtod Desyembre niining tuiga. Gikan dinhi sa Cagayan de Oro City, kinasita sa Aureliana Uwano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Theza mula Cagayan, baling naman tayo sa Zamboanga. Mobile blood donation isinagawa sa lungsod ng Zamboanga bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Blood Donors Month. Para sa detalye, nagbabalita si Justin Bulano ng Radyo Pilipinas Zamboanga. Ya encabeza el gobierno local de Zamboanga por medio de Oficina de Salud con el mobile blood donation ya conducida un mall na ciudad de Zamboanga. El mencionado actividad que parte de la celebración del National Blood Donors Month este mes de julio ya conducí junto con el Department of Health o DOH Region 9, Philippine Red Cross Zamboanga City Chapter y Zamboanga City Medical Center o ZCMC Blood Bank Section. Alcanza na 74 units del sangre el colecta na mga blood donor estaban na mga empleyado del gobierno lokal, sektor del seguridad, diferente mga organisasyon ng komunidad y na sektor de salud. Tadale reconocimiento na aktibidad el voluntarismo del mga blood donor y ta suporta con el siguraw y suficiente supply del sangre na syudad. Desde la ciudad de Zamboanga, este si Justin Bulanon para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Justin mula Zamboanga. Dakuan naman natin ang Marawi. Bar Marawi Rehabilitation Program. Tuloy-tuloy ang pamimigay ng construction materials para sa mga kwalipikadong benepisyaryong IDPs mula sa most affected areas sa Marawi. Para sa detalye, nagbabalita si Malik Mabuhay ng Radyo Pilipinas Marawi. Yabang sa Morotonomos Region ni Muslim Mindanao Manang Rehabilitation Program muli na Bar Mimarpay na inipamagirap man sa construction materials ko kapapatatalon ang minisampay din sa magatur sa gudwa polagupat ka pamilya o upaya ko agiran kambali ako mga turganiran sa Marawi most affected area so di na maa sanggaya babago na din na kiyabga na sa polagupat ka tao ko kapapatatalon apun ko siya mga barangay Sanggaya City lagi na lumba Marinaot, Lilod Madaya, Mungkaduka Koloni, Bobong Lilod Madaya, South Madia proper mong kadingilan dagduban at tulali agugia wawalayan sa Marinauta. Mapapadalam ko bitiga na CMA 2.0 ay pagkaparoli pamilya sang kaya pamumugay na construction materials na ikakarang ko kala kaya binasay ko mga waleran sa adin na pon ay pagumano na 60,000 apira kagasto ko panggalabakon. Yan kaya programa na paday ko ugo po gobyerno sa Bangsamoro sa kapakabaw o miyakar ko mga darperan guwan ni ko manggulawala sa Marawi Siege ko rago na
2017. Gibo si Malik Mambuhay po sa Marawi City para sa Bagong Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala mula Balitang Probinsya, tunguhin naman natin ang mga may init na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan na ihahatid sa atin ni Steph Vicente. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Palalakasin ng Department of Tourism o DOT ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA upang makahikayat ng mas maraming dayuhang mamumuhunan sa sektor ng turismo. Ayon kay Tourism Secretary Dita Angara Matay, mahalagang mapalago ang meetings, incentives, conferences, and exhibitions o MICE sector sa bansa. Sinabi niyang nananatiling positibo ang pananaw ng pamahalaan sa paglago ng turismo na isa sa mga pangunahing tagapagsigla ng ekonomiya. Bukod sa paglikha ng trabaho, nagbibigay rin ito ng kabuhayan sa maliliit na negosyo sa mga destinasyong panturismo. Sa ilalim ng plano, magbibigay ng mga insentibo ang pamahalaan na kahalintulad ng SAPEZA upang makahikayat ng pamumuhunan. Inaasahan ding mapapahaba ang pananatili ng mga turista sa bansa sa oras na mas mapalakas ang hospitality industry. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, nananatiling pinakamalaking sektor sa ilalim ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA ang manufacturing industry. Ayon kay PEZA Deputy Director General Vivian Santos, lumalagpas na sa 2 trilyong piso ang kabuuang investments sa sektor at nakalikha ito ng mahigit 720,000 na trabaho. Nangunguna pa rin ang electronics at semiconductor manufacturing services sa industriya. Sa unang 7 buwan ng taon, umabot sa 174 na proyekto ang inaprubahan ng PEZA, mas mataas ng 16% kumpara noong nakaraang taon. Pumalo naman sa 151.9 billion pesos ang kabuuang investments, halos 67% na pagtaas mula sa taong 2025. Binibigyang din naman ng ahensya ang kahalagahan ng pagtutulungan ng gobyerno at pribadong sektor upang mapalakas ang industriya at ang ating ekonomiya. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga ulat, inanunsyo naman ng Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC ang pagbebenta ng 70 o ng 11 na ari-arian sa Visayas at Mindanao sa pamagitan ng electronic public bidding sa Agosto 26 at 27 ng taong 2026. Kabilang sa ibebenta ang 3 prime commercial assets sa Misamis Oriental habang iba ay residential at agricultural properties. Ang mga lupain ay may iba't ibang sukat na maaaring pagpilian ng mga mamimili at mamumuhunan. Bukas ang bidding sa lahat ng kwalipikadong interesadong buyers na magpaparehistro sa e-bidding portal ng PDIC. Layunin ng pagbebenta na mapalaki ang mababawi mula sa mga ari-arian ng mga ipinasarang bangko. Ang malilikom na pondo ay gagamitin sa pagbabayad ng claims ng mga depositor at iba pang pinagkakautangan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Samantala, patuloy na pinalalakas ng Department of Agrarian Reform o DAR ang kabuhayan ng mga magsasaka sa pamagitan ng Village Level Farm Focus Enterprise Development Project. Sa pakipagtulungan sa Department of Labor and Employment o DOLE, nagkaloob ng mga kagamitan sa pagproseso ng mani sa isang kooperatiba sa Zamboanga del Norte. Tinatayang nagkakahalaga ng 653,000 pesos ang ibinigay na tulong sa Going Agrarian Reform Beneficiaries Multi-Purpose Cooperative. Layunin nitong mapataas ang produksyon, mapabuti ang kalidad ng produkto at mapalaki ang kita ng mga miyembro. Bahagi rin ng programa ang pagbibigay ng pagsasanay sa marketing, food safety at iba pang aspekto ng negosyo. Ayon naman sa DAR, mahalaga ang pagtutulungan ng iba't ibang ahensya upang mas maging produktibo at kompetitibo ang mga kooperatiba ng mga magsasaka. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, narito naman ang palitan ng salapi ngayong araw, Hulyo 28 ng taong 2026. Ang US dollar ay katumbas ng 61 pesos and 71 centavos habang nananatili sa 38 centavos ang Japanese yen. Ang Singaporean dollar ay nagkakahalaga ng 47 pesos and 82 centavos habang nasa 4 centavos pa rin ang South Korean won. Ang Chinese yuan ay nasa 9 pesos and 13 centavos habang nasa 7 pesos and 87 centavos ang Hong Kong dollar. Ang British pound ay nagkakahalaga ng 82 pesos and 8 centavos habang nasa 70 pesos and 20 centavos naman ang euro. Ang Canadian dollar ay katumbas ng 43 pesos and 70 centavos habang nasa 16 pesos and 44 centavos naman ang Saudi Arabian rial. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na po nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa araw na ito. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente, para sa Radyo Pilipinas World Service. Didiretso na tayo sa ating segmentong Balitang Sports na ihahatid naman sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At narito na po ang sports balita. Handa na si Alex Ayala para sa isa na namang matinding laban sa pagsisimula ng kanyang North American Hardcourt Campaign ngayong linggo sa Mubadala DC Open sa Washington DC sa Estados Unidos. Nakapasok ang world number 29 na si Ayala sa bottom half ng bracket ng WTA 500 event bilang unseeded player at nakatakdang harapin sa unang round ang Chinese wildcard na si Zheng Qinwen. Bagamat wildcard entry, dala ni Zheng ang karanasan bilang dating world number 4, finalist sa 2024 Australian Open at kampiyon sa 2024 Paris Olympics. Siya rin ang tumalo kay Ayala sa semifinals ng 2022 Hangzhou Games bago tuluyang nagwagi ng ginto. Matapos ang elbow surgery na nagpahinto sa kanyang paglalaro noong nakarang taon, unti-unti siyang bumabalik ngayong season. Kung makakapasok sa mas malalim na rounds, posibleng makaharap ni Ayala ang world number 2 na si Elina Svitolina, Canadian-Filipino Leila Fernandez, 4 na beses na Grand Slam champion na si Naomi Osaka, 2020 Australian Open champion Sofia Kenin at 8th seed Emma Navarro. Ang DC Open ay unang torneo lamang sa serye ng mga laban ni Ayala na magtatapos sa US Open sa susunod na buwan. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Mula sa matinding lungkot hanggang sa pinakamataas na tagumpay, ganito ang kwento ni Cheska Centeno matapos niyang masungkit ang 2026 Oneida WPA Women's World 8 Ball Championship title sa Green Bay, Wisconsin nitong Hulyo 26. Ang 27 anyos na bida mula Zamboanga City ay tinalo ang dating world number 1 at multi-time world champion na si Kelly Fisher ng Great Britain 9-6 para sa kanyang kauna-unahang World 8 Ball crown. Ito ay dagdag sa makinang na koleksyon ng tropeyo ni Centeno matapos niyang makuha ang World 10 Ball titles noong 2023 at 2025. Bukod pa rito, nabura ang pait ng kanyang runner-up finish noong nakarang taon nang maagang mapatalsik niya ang defending champion na si Jasmine O'Shawn sa last 16 8-4. Ngunit hindi pa sa panibagong world title o higit pa sa panibagong world title, ang tagumpay ay nagdala ng mas malalim na kahulugan, isang hakbang tungo sa paggaling mula sa pagkawala ng kanyang ina na si Josephine. Sa emosyonal na pananalita matapos ang laban, inialay ni Centeno ang kanyang panalo sa kanyang ina. Sa kabila ng mga pagsubok, pinatunayan ni Cheska Centeno na kaya niyang gawing lakas ang sakit at sa entablado ng kampyonato, muling itinayo ang bandera ng Pilipinas sa mundo ng billiards. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magkakaroon ng bagong 13 kataong board ang Philippine National Volleyball Federation o PNVF matapos magbitiw ang lahat ng kasalukuyang miyembro ng suspendidong federasyon. Ipinahayag ng Philippine Olympic Committee o POC na nagkasundo ang mga board members na mag-resign sa isinagawang General Assembly ng volleyball stakeholders sa Parañaque City. Sa ngayon, ang POC ang nagsisilbing caretaker ng mga aktibidad ng PNVF matapos itong masuspindi ng FIVB noong Mayo dahil sa seryosong issue sa pamamahala at paglabag sa Code of Ethics. Napagkasunduan sa Assembly ang pagbubuo ng bagong board na may kasamang athlete representatives mula sa beach volleyball at men's volleyball, gayon din mula sa UAAP at NCAA. Tinanggal na rin ang posisyon ng chairman at bibigyan ng pwesto ang POC sa board. Ang Secretary General ay itatalaga ng magiging presidente. Ayon kay POC President Abraham Tolentino, layunin ng mga pagbabago ang mas inklusibong pamamahala at pagtutok sa pangangailangan ng national team. Aprobado na ang lahat ng amendments sa konstitusyon ng PNVF at muling magpupulong ang POC sa Agosto 10 para talakayin ang susunod na hakbang tungo sa bagong eleksyon. Kasama sa roadmap ng FIVB para sa reinstatement ng PNVF ang pagbubuo ng Athletes Commission at pag-align ng local volleyball calendar sa international schedule. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Signal laban sa signal ang tema ng sagupaan ngayong Martes, Hulyo 28 sa Ninoy Aquino Stadium kung saan magsasalpukan ang corporate rivals Converge FiberXers at Token Text Tropang 5G sa Group A ng PBA Season 50 Governors Cup. Nais bumalik sa winning track ang Converge matapos ang 3-1 simula habang desperado namang makabawi ang defending champion TNT na may dalawang sunod na talo. Ibabalik ng FiberXers si dating import Jamal Franklin na huling nag-average ng 34 na puntos, 11.7 rebounds at 7.6 assists sa kanyang nakaraang PBA stint. Aasahan din ang frontline ni Justin Arana at Justine Baltasar kasama sina Juan Gomez de Leaño at Alex Stockton. Samantala, patuloy na hirap ang tropang 5G dahil sa subpar performance ng import na si Darius Days at pagkawala ng key players gaya ni Calvin Oftana, Jason Castro, Brandon Ganuelas Rosser at Kelly Williams.
Kakailanganin ng mas matibay na laro mula kina Jordan Heading, Ray Nambatak at RR Pogoy upang maiwasan ang ikatlong magkakasunod na pagkatalo. Bago ang main game, magtatapat ang Group B leaders, Phoenix at Blackwater. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, opisyal nang kinumpirma ni Eliza Valdez ang kanyang relasyon kay Ian Umali, isang golfer at negosyante sa Instagram na ikinasaya ng kanyang mga tagahanga. Sa video post, ipinakilala ng 33 anyos na Phenom si Ian bilang kanyang boyfriend habang magkasamang nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Nagbiro pa ang mga kaibigan ni Valdez kabilang sina Samantha Bernardo at Angelica Panganiban na oras na para sa isang proposal na nagdulot ng kilig sa mga manonood. Sa highlight ng video, si Ian mismo ang nagsabing may malaking plano silang pinag-uusapan para sa hinaharap bago halikan si Eliza sa pisngi. Patuloy pa ring naglalaro si Valdez para sa Creamline Coal Smashers sa Premier Volleyball League o PVL habang kamakailan ay pinangunahan niya ang Alas Pilipinas sa AVC Women's Volleyball Cup. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo, samantala nagbabalik na po si Win Peñano. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Leo para sa ating sports balita ngayong araw. Mga kababayan, sumapit na po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na ito. Pero bago po tayo tuluyang magpaalam, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama sa pagbabalita. Kay Steph Vicente para sa balitang negosyo at kalakalan, kay Leo Magpayo para sa balitang pampalakasan, sa mga nakasama nating reporter na nagulat mula Luzon hanggang Mindanao sa production side, kanila Drizzle Nanyong, kay J. Arevalo, sa ating mga kasama sa Master Control na sina Milo Jonela, Susan Aison, Hiro Lucero, JP Lumuntad at Anthony Pimentel, at sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampang. Ako po muli si Win Peñano, naway manatili po tayong malusog at ligtas at pagpalain po tayong lahat. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.